Hi, great Samsung morning. Balak mo ba magpalit ng bagong Samsung phone? Tapos di mo alam kung anong gagawin mo sa lumang phone, ibebenta ba or ibibigay? O kaya naman yung majority na tanong dito sa YouTube na pagkano kaya magiging value nito kapag tinrade sa bagong Samsung phone? So sa video na to, isa-isayin natin yan. So step by step, explain ko sa inyo kung magkano ba magiging value ng luma mong phone kapag tinrade sa bagong Samsung. Gamit-gamit ang application ni Samsung na ComAsia. Pero bagong lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, palike and pa-subscribe ng aking YouTube channel para updated ka sa mga latest video ni upload ko. At saka sa mga naghahanap ng mga quality print o signage, so follow nyo lang po ang aking business page, Villamero Profit and Sign. So message lang kayo for free quotation. So simulan na natin step by step. Let's go! So guys, simulan na natin step by step. So step 1, syempre, check nyo muna yung unit nyo. Kung nag-on, tapos yung mga, tignan mo kung may gas-gas na ba or kung ano ba yung issue niya. Yan. Kunyari itong S25 Ultra ko, try natin i-appraise. So yan. So step 2, syempre, kung Android ka, sa Play Store. Kung Apple user ka naman, is sa App Store. So dito, katulad nito, S25 Ultra, try natin mag-install ng ComAsia. Yan. So ComAsia. So install natin. So, dito sa declaration ng mga sa unit nyo is dapat honest kayo para malaman nyo kung anong magiging value talaga ng unit mo. So, mabilis lang naman ang installing nito. So, antayin natin. So, dapat at least nag-on yung unit. Kung hindi naman, hindi siya pwedeng i-trade. Kung hindi naman na-installan ng application, may kalahating crack, or linya, pwede pa rin naman yun. Pwedeng ipamanual yun sa store. So ito, estimation lang natin kung magkano yung magiging value, pero uulitin pa rin naman yan sa store kapag nag-trade ka. At least, alam mo yung magiging value ng unit nyo. So wait natin. So yan, meron na, open. Then, continue. Then, sa store then enter nyo, store token, SSP 2127. Then, punta kayo sa contacts, dial nyo para malaman yung IMEI. Screenshot. Kapag wala naman lumabas, pwede kayo pumunta sa About Phone. Then, ayan po, makikita nyo yung IMEI. Pero dahil lumabas naman siya, upload na lang natin, continue. Then, so kapag mag-a-appraise ka, dapat alam mo na kung ano yung ipapalit mong unit para malaman mo yung magiging additional discount mo. So kagaya nito, pwede ka mamili kung sa smartphone mo ba iti-trade, sa tablet, smartwatch, or accessories. So dahil sa unit tayo, sa smartphone tayo. Then, Samsung brand syempre. Then piliin mo na kung ano yung natitipuhan mong unit, kung saan mo siya iti-trade, para malaman mo yung pinaka-total na maliles mo. So S26 Ultra, sample lang natin. So mapapansin mo sa baba, merong voucher. Yan na yung additional discount bukod pa sa value ng unit. So continue natin, and then proceed tayo sa diagnostic. So kailangan naka-open yung Wi-Fi, Bluetooth, GPS, may SIM card, yan, kailangan nagbabibrate. Automatic naman na lahat yan, wala ka namang gagawin. Proximity, microphone, automatic rin na on. Back and front, automatic rin siya nag-on. Yan, example yan. So, para malaman kung gumagana. And then, front. Yan. Sa screen naman, touch nyo po lahat. And kailangan at least nagtatouch lahat. Then yung rotate pala, open nyo, huwag nyo kalimutan. Then fingerprint. Kapag naka-privacy ka, medyo mahirap basahin. Kung gusto mo talaga malaman yung pinaka-total,
at least tanggalin mo na lang yung privacy display nyo. Tapos balik mo na lang ulit. Speaker, Zero. pakinggan mo lang, verify. So punta na tayo sa physical declaration. So display and touchscreen. So sa display and touchscreen, syempre tititigan mo yung screen mo kung walang gasgas. So kung walang gasgas, talagang as in honest ka, dapat magiging honest ka dito. Declare mo no scratch. Kapag kapag may napansin ka parang gasgas 2 to 3 scratch, insignificant. Then napansin mo talagang nagasgasan talaga siya, napabayaan mo ng gusto, tas walang protection, declare mo naman heavily scratch. Then kapag may konting crack lang or sobrang crack, declare mo crack. Then sa non-functioning, kapag napansin mo na green line, pink line, any doon sa loob na nangyari doon sa screen, i-declare nyo siya non-functioning. Dead pixel o medyo nag-iba yung color, any damage doon sa loob ng screen is tag as non-functioning siya. So dahil no scratch, declare natin syempre no scratch. Device frame, syempre titigan mo siya. Kung may gasgas ba or wala. So titigan mo mabuti kung walang gasgas. So dahil ito bago lang S25 Ultra, no scratch tayo. Pero kapag may napansin ka na parang ay may scratch pala, insignificant. And then kapag napabayaan mo talaga ng na sobrang gasgas na pala, heavily scratch. Then napansin mo yung mga gilid niya is parang nagfe-fade na, tag as dent po siya. And then kapag na-crack naman, nalaglag mo or umangat yung likod, tag as crack po siya. Umangat, na-crack. Battery health, mapapansin mo naman yan sa sarili mo, ay parang mabilis na malobat, di na normal, problematic. Kapag okay pa naman, goods naman, nagagamit mo talaga, functioning. Sa carrier lock naman, kung galing ibang bansa, nabili, or kahit open line pa yan, pero galing ibang bansa, itatag mo siya as lock. Galing sa Globe, Smart, kahit tapos na yung plan, at tatag siya as lock. Pero kung nabili mo naman siya sa store, open line, 2 SIM, gumagana, binili mo as in wala kang plan, SIM card, wala kang binabayarang iba, kundi yung unit lang, tag as unlock siya. Then, test po ng dead pixel. Red, green, tsaka blue. So, mapapansin mo, syempre, titigan mo kung may dot ba ng dead pixel, i-declare mo siya, syempre, yes. Kung wala naman, no. Then, tetest ko lang ulit yung fingerprint ko kasi nag-fail. Kasi naka-privacy kasi ako, ako tanggalin. Pag sure ka naman tanggalin mo na. So, ayaw mo na yan. Basta yan sa fingerprint, pag di gumagana, ibig sabihin, naka-privacy ka. So, try natin. Yan. So, fill up information, name, phone, tsaka email. Then, picture ng ID, kung wala naman, selfie. Then, continue. So, loading, dito mo na malalaman kung magkano ba yung magiging value ng unit. Oh my God, it's 34,000. So, once na mag-trade po ako, mababawas dun sa SRP is 34,000. So, ito yung total, mapapansin mo, trade-in amount, 20,000, then sa voucher is 14,000. So, yan yung pinaka-value ng unit ko. So, yan, check nyo na lang yun sa inyo kung magkano ba yung nagiging value. Kung sa amin yan, scan QR code lang, try natin, double check na lang namin. So yun, kung nakatulong, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-like and pa-subscribe ng aking YouTube channel para updated ka sa mga latest video na i-upload ko. Sa mga gusto naman mag-inquire ng quality print at saka signage, pa-follow na lang ng aking FB business page, Villamero Profit and Sign. So, message lang for free quotation. So yun, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Bye-bye!